Ano na namang kalokohan ito, Ilay? Ha? Nagsayang ka na naman ng pasweldo sa'yo ng taong bayan. Walang bearing to walang kwenta. Pero pinag-aksayahan mo ng panahon. Pinag-aksayahan mo ng pasahod sa'yo ng mamamayang Pilipino. Bago natin ituloy ito, no? Disclaimer, hindi ko ho ipinagtatanggol si Saldico, ha? Nililito kasi nitong Eli San Fernando na to, yung mga tao na para bang, bah, may tira. Bayani ako, hero ako sa ginawa ko. Oh, panoorin natin to, ha. Pag-aralan din natin to para may matutunan naman si Eli. Okay? Nag-file tayo ng resolution ngayon na in-urge natin yung House of Representatives at mga relevant national government agencies to refrain from issuing accountability clearance kay Una palang sablay na. House of Representatives lang ang pwedeng mag-issue ng accountability clearance. Anong relative agencies dyan? Congressman lang si Saldico. House of Representatives lang ang pwedeng mag-issue ng accountability clearance. O ano bang problema niya dito sa accountability clearance na to? At ano ba itong accountability clearance? Mamaya, pag-aralan natin yan. Pakinggan muna natin itong grandstanding niya. former Representative Zaldico ng Ako Bicol Party List. Kasi it has come to our attention, merong mga concerned na mga manggagawa na recently naapektuhan din ng mga nagdaang bagyo, especially ng bagyong Tino, at finid sa atin validated and confirmed information that the former representative is applying for accountability clearance dito sa House of Representatives. Natural, dyan sa House of Representatives, saan pa ba? Ha? Saan pa ba? And nung nakita ko yung dokumento, ay meron na lang isang department na hindi pumipirma. And that is the accounting department. So ngayon, kaya tayo nag-file ng resolution na in-urge natin ng House na mag-refrain sa pagbibigay, hindi lang House, no, pati NBI and other agencies na mag-refrain sa pagbibigay. Anong NBI? Ba't magbibigay ng accountability clearance ang NBI kay Saldico? Ahente ba siya ng NBI? Ang tanga mo naman. Grabe naman yan. Ng accountability clearance kasi pending pa yung probe hinggil sa naging papel ni former Representative Zaldico dito sa flood control anomaly. Walang koneksyon ang flood control anomaly sa accountability clearance ni Saldico. Patutunayan ko yan mamaya. Control scandal. At pag nabigyan siya ng accountability clearance ay pwedeng magamit to at masabi magamit before investigating bodies, wala naman akong clearance dyan, wala nang hold yung House of Representatives sa akin. Una sa lahat, wala nang hold ang House of Representatives. Bakit? Hindi na siya congressman, tanga. Doon pa lang, wala nang hold ang House of Representatives sa kanya. Dahil nga binigyan siya ng clearance. Alam nyo kasi, di ba, pag pa-exit o mag-apply ng clearance ang mga manggagawa o kawani ng gobyerno, napakahigpit niyan. Diba? May clearance, may dinadaanan ng mga departments para magpa-clear ka na wala ka na nga talagang accountability doon sa kinabibilangan mo ng opisina o institusyon. Ikaw din mismo nagsabi, doon sa kinabibilangan mong opisina. So bakit idinadamay mo ang relevant agencies, dinadamay mo ang NBI? Ikaw mismo ang nagsabi. Ay nako, Ila, bobo. Institusyon. Miski nga isang stapler na mawala, hindi ka mabibigyan ng clearance. May clue na kung ano yung i-clear kay Saldico. Bakit si former Representative Zaldico ay binibigyan ngayon nag-apply ng clearance? And what's worrisome ay dumaan na sa iba't ibang mga opisina itong accountability clearance at meron na lang na isa na. Bakit kaya? Baka kasi cleared na siya. Kunwari. Ito, puntahan muna natin. Ano ba ang accountability clearance na ini-issue ng House of Representatives? Makinig ka, Ilay. Bobo. Eto,
Ang daling mag-research, oh. The House of Representatives of the Philippines. A clearance of accountability is an official document of certification issued to confirm that a member, si Saldico, dating member, officer, or employee of the House has no pending financial, property, or administrative obligations to the institution. Tandaan nyo ha, financial, property, administrative obligations sa House of Representatives. It is typically required when member ends term, receive final pay, benefits, separation, employment, audit, administrative purposes. Ano ba ang purpose daw nito? O eto, napakaliwanag. Kaya sinasabi kong walang kwenta tong pinagsasabi niya. Tapos magmumukha siya na parang hero. O, all government properties. Including, ano ba? Example, laptop, vehicle, office, equipment. Issued to the person has been returned or property accounted for. Kunwari, Eli, maginig ka. Kunwari lang, si Saldico ay inisyuan ng House of Representatives ng sasakyan. Naibalik na ba niya yon? Kung oo, check, cleared ka na. Kung yung mga tauhan ni Saldico o maging siya ay naisyuan ng laptop, naibalik na kaya yon? Kung naibalik na, check. All cash advances or financial transactions. Financial transactions ni Saldico sa loob ng House of Representatives as an organization. Kunwari lang, sinabi ni Saldico, boss, kailangan ko ng 1 million. Bibili ako ng payong. Ngayon, hindi nakabili si Saldico ng payong. Kailangan niya ngayon ibalik yung kanyang yung 1 million. Naibalik ba niya? Check. Cleared ka na. Ano daw itong mga to? Travel funds. Kunwari, binigyan si Saldico o kaya nung kanyang mga tauhan. 10 million travel funds. Nagastos ba lahat yon? Kung hindi nagastos lahat yon, ibalik ang perang hindi nagastos. At kung nagastos naman yon, ipakita ang mga resibo. Naipakita na ba ang mga resibo? Naibalik na ba kung may excess doon sa fund for travel ng tauhan o ni Saldico? Kung nagawa na yon, cleared na siya. Pero hindi siya cleared sa flood control mess. Office expenses or reimbursements have been liquidated and settled. Napakaliwanag. No pending administrative or disciplinary cases exist against the individual. Tanong, meron bang administrative case si Saldico? Wala. Ni criminal case nga? Wala. May disciplinary case ba siya? Wala. So kung wala, anong gagawin? Cleared siya. Yun lang yun. Pabida ka lang talaga. O sige, balikan natin. Maliwanag yan ha. Walang koneksyon sa flood control mess yung hinihingi ni Saldico na na clearance mula sa House of Representatives. Simplehan natin parang ganito, isang empleyado. Kolektor sa isang lending institution. Yung kolektor na yon, binigyan ng motor para gamitin sa kanyang trabaho, in-issue. Pero kapag nag-resign siya o natanggal siya, kailangan niyang ibalik. Nag-resign si mamang kolektor. Sabi ng company, humihingi ngayon siya ng accountability clearance. Kasi magagamit niya yon mag-apply doon sa sa susunod niyang trabaho kung gusto pa niyang magtrabaho sa iba. Ngayon, naibalik ba yung motor ni mamang kolektor? Yes, naibalik. So, cleared na siya sa motor. Ganun lang yung kasimple, Eli. Binigyan siya ng cellphone. Issue ng company. Pero, ibabalik kapag umalis siya sa kumpanya. Naibalik ba ni mamang kolektor yung cellphone? Kung naibalik, oo.
na ibalik niya. Kunwari, binigyan ng allowance si mamang kolektor pang 1 buwan para sa panggas niya sa kanyang motor. Kalagitnaan ng buwan, nag-resign siya. So, kailangan niya ngayong ibalik yung remaining 15 days na hindi niya nagastos para pang gasolina. Naibalik ba ni mamang kolektor? Naibalik niya. So, ibig sabihin, cleared na siya. Cleared na siya sa obligasyon niya sa kumpanya. Ganon din si Saldico Kung na-clear ba lahat na isauli, ang dapat isauli doon sa loob ng House of Representatives ng mga property na ang pagmamayari House of Representatives. Kung naibalik ba naman yung mga financial transactions, kung na-settle niya yung mga disciplinary cases at wala naman siyang disciplinary cases, wala naman siyang pending administrative cases. So, ibig sabihin, normal lang talaga na cleared siya. Unless kung ang dahilan ni Saldico ay gagamitin niya yung clearance na yan para mag-apply ng asylum sa ibang bansa. Para patunayan niya na malinis siya at hinahabol siya ng gobyerno or ginigipit siya ng gobyerno kaya kailangan niya ngayon ng accountability clearance. O baka naman, worst to worst, nag-a-apply ng citizenship. Kasi sa Europe, dito sa Europe, may mga tinatawag na investment visa. Yung tinatawag na golden visa. Mag-invest ka lang ng 3 million euros, pwede ka nang bigyan ng golden visa, citizenship. Baka doon niya gagamitin. Pero, walang karapatan si Eli para pigilan ito. Nagpapabida lang yan. Gumagawa lang ng issue ng mga trabaho na dapat hindi naman na ginagawa. Sayang lang sa oras, sayang sa pera. Tuloy nga natin si Eli. Asan na ba yun? Opisina na hindi pumipirma. Ayon doon sa impormasyon at nakita ko nga mismo yung dokumento. Sir, for homes? Yes, meron for lahat, for house members at lahat ng kawani ng gobyerno actually. Yes, pagpa-exit ka na, may clearance yan. Actually property, financial at records clearance to. Alam din pala niya. Alam mo din. Anong connection ngayon sa flood control mess ng mga yan? Property ng mga refrigerator na nasa opisina ni Saldico. Yung mga upuan ni Saldico. Yung mga lamesa. Wala namang kinalaman sa flood control yun. Records. Na-endorse niya ba? Na-endorse ba ng mga tauhan ni Saldico yung mga dokumento na nasa opisina ni Saldico, siguro mga pending bills, etc. Na-endorse pa. Anong kinalaman sa flood control mess nito, Eli? Ikaw din mismong alam mo din naman pala. So, yun yung kinakabahala namin. At isa pa na question, 'di ba pag nag-apply tayo ng clearance, dapat present ka mismo? Meron bang nag-apply ng clearance in absentia? So, Meron. Siya. Meron. Siya. May rules ba na dapat present ka? Personal? Pwede ba yun? Sa clearance nga sa school Papadala mo lang sa kaibigan mo yung clearance mo Pwede pa the question is, who is applying for the clearance of former Representative Zaldico? Bakit gumugulong yan? And yun nga, buti na lang merong mga concerned na mga kawani na nagtimbre sa atin, nagbigay ng impormasyon. Yung sinasabi ko kanina, para magmukha siyang bayani. Hero, napigilan ko ang clearance ng accountability ni Saldico. Hero. Para namang nagawa, para namang may bearing. Walang kwenta yan. Hinggil nga dito sa accountability clearance na ina-apply ni former Representative Zaldico. So ang ating goal is pending nga yung hindi naman natin sinasabi altogether hindi na siya bigyan ng clearance. Karapatan din naman niya 'yon. Pero sinasabi Yun naman pala. Karapat.
Sinisigil mo ngayon yung karapatan ni Saldico. Again hindi ko pinagtatanggol si Saldico. Visit lang ako kay Eli. Sabi natin, pending the investigation, kung saan kailangan niyang sagutin yung mga aligasyon na ibinabato sa kanya as former Wala pang ang kaso. Paano siya sasagot? Bobo. chair of the Appropriations Committee, wag muna siyang bigyan. Second, this is clear defiance sa order ng House. No other than the Speaker of the House, Clear defiance? Clear defiance ng order ng House? Anong order ng House? Huwag bigyan si Saldico? Ganon? Speaker Bojidi directed former Representative Zaldico to go back to the Philippines and Ibang usapan yan. Ibang usapan yun Hindi na, defiance nga ang pinag-uusapan natin, yung defiance niya para sa sa clearance na yan. Iba yun. Pagpapauwi yun, Eli. Bobo talaga nito. answer the allegations thrown at him. As Bakit nga mag-a-answer? Aligasyon nga, wala namang formal na kaso. the former chair of the Appropriations Committee. So may clear defiance. Hindi niya na nga sinunod yung order ng Speaker. Hindi niya na sinunod yung Bakit pa siya susunod ngayon? Hindi na nga siya congressman ang bobo mo. pagsusumamo ng House na bumalik siya. Tapos ngayon mababalitaan natin, ito nga, nag-apply ng accountability clearance. Nawawala, napapahina nito yung disciplining measures o kapangyarihan ng House na disiplinahin yung kanyang mga miyembro. O Hindi na nga siya miyembro. Nag-resign na nga, uulit-ulitin ko. Hindi mo maintindihan. kanyang mga kasapi. So, yes. Sir, anong impact ng clearance from the House? Maganda, anong impact? So let's say ICI investigation, DOJ filing of cases, Ombudsman investigation. Ayun nga di ba, no? Ang ICI nag-refer na, nag-recommend na sampahan ng kaso si Nag-recommend, wala pa. former Representative Zaldico. And then merong accountability clearance, may dokumento nga na kumukuha siya ng clearance dito sa House. It can be used before the courts or any investigation bodies. Na sasabihin niya, wala nang hold sa akin, halimbawa kasi nag-resign siya, di ba? Wala nang hold sa akin yung House kasi nga binigyan nila ako ng clearance . So it's a question Binigyan o hindi ng clearance, wala namang hold na talaga. Kasi resign na nga siya. Hindi na siya congressman, hindi na siya member ng House of Representatives, bobo. Pwede niya rin gamitin before the courts na Hindi. Anong pwedeng gamitin sa court? Eto ebidensya Clearance ko galing sa sa accountability clearance ko na naisauli ko na yung sasakyan, naisauli ko na yung laptop, naisauli ko na yung rep, naisauli ko na yung kalan, naisauli ko na yung kaldero. Ayun malinis ako Wala akong kinalaman sa flood control scandal na yan Ang bobo ni Eli. ito nga meron nga akong clearance, cleaner nga ako ng House from any accountability. Take note, hindi lang isang department ang pumipirma diyan. May record Alam namin, marami. Kasi ibang departamento yung mga sa property, ibang departamento yung financial, ibang departamento yung mga cases na yan. Iba. Kaso nga, kung na-clear na lahat yan, ibibigay talaga yan. Ang bobo mo naman. Paano yan gagamitin sa korte papatunayan na inosente siya sa flood control scandal? Bobo. records, may property, at iba pang mga department na pumipirma dyan. And Pero sir, accountability saan? Does it absolve him? no, Any criminal wrongdoing? it does not absolve him. Kasi Yun naman pala. It doesn't absolve him. It doesn't absolve. Ikaw na mismo ang nagsabi. Ito pwedeng gamitin niya sa korte para pakita na wala nang hold, malinis ako sa House of Representatives. Hindi pala magagamit para ma-absolve siya sa kaso kung sakasakali. Hindi pala siya absuelto doon sa mga alegasyon sa kanya. Ay, ang tanga mo. Hindi naman pala magagamit. Anong pinagpuputok ng butsi mo dyan? nga, it pertains to financial, records, and other clearances dito sa House as former representative. Ngayon, while it will not absolve him from the crimes or alleged crimes that he might or he committed, pwede niyang masabi, wala nang hold sa akin yung House kasi meron na akong accountability clearance . Bobo talaga nito. Paulit-ulit. Wala ngang hold Nag-resign na nga. Ang bobo talaga ni Eli. Grabe. Sorry, Eli kasi yung nasanay ko sa Ellie So, Eli na lang. Sige na, Eli. Ang bobo. Sobra. Ang sakit mo sa ulo. Little Tulfo ka nga. Puro ka lang bunganga talaga.
Makapag-grandstanding ka lang talaga. Ayoko na. Sige na, dito na lang. Baka tumaas pa yung blood pressure ko sa bobong congressman na to. Sayang pa sahod sa'yo,